Mga ka-hopes, ayaw ba talaga ng PBA kay Greg Slaughter? Kaya ba imbes na makabalik sa liga, napilitan siyang maglaro muna sa Australia? At habang may drama sa pagbabalik ni Greg Zilla, may good news naman sa Barangay Ginebra dahil may isang veterano na muling nagpakitang kaya pa niyang tumulong sa team. Pero ano nga ba talaga ang nangyari sa negosasyon ni Greg Slaughter at bakit parang natagalan ang pagbabalik niya sa PBA? Pero bago natin himayin ang buong kwento mga idol, kung mahilig kayo sa latest PBA news, updates, at basketball stories, make sure na mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated dito sa Race Hoops Universe. So eto na nga mga idol, ngayong taon sana ay nakatakdang bumalik sa PBA si 7-footer Greg Slaughter, matapos umusbong ang balitang nakikipagnegosasyon na sa kanya ang Titan Ultra para makabalik siya sa liga. Pero ang problema, biglang tumagal ang usapan, sa halip na matapos agad ang deal, umabot ito ng halos isang buwan na walang malinaw na nangyayari, at ayon sa mga ulat, kabilang na ang impormasyon mula sa Spin.ph, pinatawag pa ng PBA office ang management ng Titan Ultra upang pag-usapan ang plano nilang ibalik si Greg Slaughter sa liga. Kaya maraming fans ang napaisip, bakit kailangan pa itong pag-usapan sa opisina ng commissioner? Habang wala pang malinaw na kasunduan, hindi na naghintay si Greg Slaughter. Sa halip, tinanggap niya ang pagkakataon na maglaro muna sa Australia. Oo mga idol, sumali ngayon si Greg Zilla Slaughter sa Zamboanga Valientes, isang team na kasalukuyang nasa Australia para sa isang 3-day basketball tournament laban sa mga Australian teams. Kabilang sa makakaharap nila ang Brisbane-based BSBL Guardians, BTO MBL All-Star at Black Rhinos, at hindi lang si Greg Slaughter ang makakasama sa team na ito, kasama rin niyang magre-representa sa Pilipinas ang NBA J-League import na si Malek Miller, dating PBA standouts na sina Mike Colomia at Rudy Linganay. Isa sana sa mga sasali ay si Terence Romeo, pero dahil sa kanyang busy schedule, hindi na siya makakasama sa tournament na ito. Ngayon, maraming fans ang nagtatanong, may silent ban nga ba talaga kay Greg Slaughter sa PBA? Dahil kung tutuusin, isang buwan na diskusyon bago lang ulit daw binigyan ng green light ng commissioner na makabalik si Greg sa liga. Kaya posible na pagkatapos ng Australia tournament, saka palang muling itutuloy ng Titan Ultra ang negosasyon para maihabol si Slaughter sa PBA Commissioner's Cup. Pero hanggang ngayon, wala pa ring pinal na kumpirmasyon. Samantala mga bro, lumipat naman tayo sa Barangay Ginebra dahil may halo itong problema at magandang balita. Sa ngayon kasi, sunod-sunod ang injury ng mga players ng Ginebra. Una na nga dyan si Jeremiah Gray na tinamaan ng ACL injury bago pa magsimula ang season. Sunod naman si Isaac Go na halos isang taon ding nag-recover sa kanyang injury, at kamakailan lang, nadagdag pa sa listahan si Jason David na inaasahan ding mahaba. Hindi pa rin sigurado kung makakalaro agad si Japet Aguilar dahil mayroon din siyang iniindang injury. Pero kahit kulang sa lineup, nagawa pa ring talunin ng Barangay Ginebra ang Converge kahit may 7-footer ang kalaban at wala si Japet. Pero ibang usapan na ang susunod nilang laban dahil haharapin nila ang San Miguel Bearmen. At alam naman natin, kapag San Miguel ang kalaban, malakas talaga ang laban sa ilalim dahil sa kanilang malalaking players at import. Kaya malaking tulong sana kung makabalik agad si Kenmark Carino na unti-unti nang nakaka-recover mula sa kanyang injury. Mapapansin din ng fans na malaki na ang improvement ng katawan ni Carino kumpara nung rookie season niya na medyo payat pa. Ngayon, mas may laman na ang pangangatawan, kaya mas kaya na niyang makipagsabayan sa ilalim. Pero sa gitna ng injuries, may isang player na nag-step up para sa Ginebra, at yan ay walang iba kundi si Nard Pinto. Dahil sa injury ni Jason David, nagkaroon ng mas maraming playing time si Pinto, at kontra sa Converge, ipinakita niya na kaya pa rin niyang tumulong sa team, lalo na sa depensa. Sa katunayan, kung hindi dahil sa kanyang depensa, maaaring tuluyang uminit ang shooting ni Mikey Williams. Hindi man kilala si Nard Pinto bilang isang deadly scorer mula sa 3-point line. Pero bumabawi siya sa sipag, depensa, at physicality. At yan mismo ang dahilan kung bakit siya kinuha noon ni Coach Tim Cone. Isa kasi siya sa mga defensive stopper na kayang guluhin ang mga star guards ng kalaban. At kung magpapatuloy ang injury sa lineup ng Ginebra, malaki ang posibilidad na si Nard Pinto ang kakain ng minutong iniwan ni Jason David. Ngayon mga idol, dalawang malaking usapan ang umiinit sa PBA fans ngayon. Una, may silent ban ba talaga kay Greg Slaughter? At pangalawa, makakatulong ba si Nard Pinto para mapunan ang kakulangan ng Ginebra sa guard rotation? Gusto naming marinig ang opinyon nyo. Mag-comment lang kayo sa ibaba at pag-usapan natin yan. At kung gusto nyo pa ng latest PBA updates, basketball stories, at trending hoops news, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat sa panonood, at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video dito lang sa Race Hoops Universe.